Alam nyo ba ang latest? Sa mga hindi pa nakakaalam. Si Marcobeta, biglang dumami ang sakit. Kahuhuli pa lang nung Monday. Eto na po. Kahuhuli pa lang nung Monday. No, 'di ba? Dumiretso na po agad sa hospital. Bigla pong maraming naramdaman. Dumami ang sakit ni Marcobeta. Ano ang unang naramdaman? According sa kanyang doktor, sa kanyang doctor, pneumonia. Meron daw pneumonia. And lumalaki ang puso. Okay. Sumasakit ang batok, ang ulo, and hypertension. Wow, biglang dumami. Biglang dumami ang sakit ni Marcobeta. Ang lakas-lakas nito sa rally. Dalawang beses, 2 days. Nag-attend ng rally ito. Diba? First day, second day, nasa rally ito. Kaya lakas-lakas. Lakas-lakas. At kayang-kayang makipag-away sa Senado nito. Walang humpay ito, di ba? Uma-attend ng mga hearing outside Senate. Biglang dumami ang sakit. So ngayon, according sa kanyang doktor is hindi siya pwedeng ikulong. Mananatili siya sa hospital observation until further notice. Naku po, baka umabot ng ilang taon ang further notice na yan, kagaya ni Gloria Arroyo. Hindi man lang nakulong sa kulungan. Nakulong yan sa ano eh, 'di ba? Sa bahay at saka sa hospital. House arrest, hospital arrest. Ganon. O, kasi nga daw, sa edad daw ni Marcobeta, Diyos mo, sa edad daw ni Marcobeta is komplikado yung kanyang paglaki ng kanyang puso, yung mga nararamdaman niya. Yung edad niya na yon, kaya niya pa nga tumanggap ng 75 million eh. Malinaw na malinaw pa ang mata niya na magbilang, di ba? Ay, nako, politiko. Kailan kaya tayo magkakaroon ng hustisya? Talagang hustisya, di ba? Mga hayop na yan. Naabsuelto sa COMELEC, na-shoot sa banga sa ombudsman. Ngayon naman, sinasagip naman siya ngayon, nagtatago sa mga gawa-gawang sakit. O, di ba? Natatandaan nyo si Arroyo? May pa-brace neck pa yan, si Gloria. Nung inabsuelto ni sino ba nag-absuelto kay Unano? Si Digong din ba? Alam ko si Digong din eh, 'di ba? Biglang ginanyan yung bracelet ko, tapon agad, malaya ako, 'di ba? Laking panggagago sa mga Pilipino. Hayop hindi ko nga alam bakit naging kapampangan yan eh. Hayop, no? Tapos nanalo as kongresista. Pero alam naman namin na yan po ay daya yan. Daya. Nakakalusot lang talaga sa pera, di ba? Syempre, sino ba yan? Si Hello Garcia ang kapit sa patalim tong si Hello Garcia, kaya nananaba sa COMELEC eh. Di ba? Ay, nako. So ngayon, ito na naman po, isa na naman pong politiko ang nagdadrama-drama, pinutakti po ng sakit. Biglang pinutakti ng sakit itong si Marcoleta. 'Di ba? Biglang nagkaroon ng pneumonia, biglang nagkaroon ng ng paglaki ng puso, hypertension, ng pagsakit ng batok, ng ulo. Nung nakikipagtalo ka kay Ping Lacson, hindi sumasakit ang ulo mo, hindi sumasakit ang batok mo, wala kang hypertension. Aba, bakit ngayon? Bigla-bigla, wow naman, ang galing naman. Ang mga best actor talaga itong mga natin, itong mga politiko natin, magaling. So, mga kadiri. Matanda na to, no? Ibinusa yung 75 million. Nung una, sabi niya, donasyon daw. Ito kasi sinasabi ng ng mga DDS. Donasyon yan, nung siya ay electionist. Nung siya ay tumatakbong senador. Bakit niya hindi dineclare? Bakit hindi niya dineclare?
sa kanyang sose. Bakit zinero niya? Campaign donation pala. Bakit? Kasi sumobra ng 50 million. Nadulas na nga yung dila niya. Yung dila niya madaldal na less brain. Hindi ginamitan ng utak. Na ilusot siya ngayon ni Garcia. After what? Okay, nailusot siya ni Garcia. Napayuhan eh. O, ganito gawin mo. Huwag mong sabihin, na-receive mo yan during campaign. Yun naman ang sinabi niya sa kanyang programa. Hindi pa naman, hindi pa naman election nun eh. Ibinigay sa akin yan. Nung ako ay kongresista. Doon siya nadali ngayon. Alam mo nyo, nananahimik yung ombudsman natin. Nagbabasa ng mga kaso ng ibang politiko. Biglang bumagsak po sa hita ni Ombudsman Remulla. Yung pagkakasabi niya, kongresista ako nun eh. Ayun, sa katangahan. Tumanggap ng 75 million siya ay kongresista. So, hindi yung donasyon. Ano yun? SOP, suhol, what else? Pag magdo-donate, wala na, hindi naman pala election, di ba? Ba't nagbigay ng 75 million kung hindi naman election at kongresista ka nun? So, it means hindi ka tumatakbong senator. Di ba? Kaya ang gulo ng magulo yung niya nung umattend siya ng rally ng INC. Ang dami nag-alisan. Sipin nyo, yung mga ini-interview yung INC, hindi nila alam na ang pinaglalaban pala nila is yung kaso ni Marcoleta na ayaw makasampahan ng INC, yung mga leader, huwag sampahan ng kaso si Marcoleta. Hindi alam ng mga miyembro. Ang alam nilang pinaglalaban nila, andun yung VAT, andun yung accountability, transparency. Magulo po yung rally, hindi alam kung ano yung mga miyembro na budol. Kaya nga nagkalagasan po eh. Isipin niyo from 10,000 nag 8,000, 5,000. Wala kaya nag-uwian eh. 'Di ba? Kasi puro kalokohan po ang ginagawa ng mga leader. Puro. Isipin niyo siya yung tumanggap ng 75 million tapos ang isosoga ng mga leader ng INC sa kalye, itong mga miyembro, itong mga ordinaryong miyembro na walang pang-hotel, ng mga ordinaryong empleyado na magtatrabaho tapos babalik uuwi, kakain lang, magpapahinga ng konti tapos babalik na naman sa Diwasang Bonifacio. Ganun po ang ginawa nila. O diba? Asan yung mga leader? Wala, nandun po, nagpapasarap sa nilang malamig na kwarto. Binomonitor yung mga ordinaryong miyembro. Ganon, katindi. Diba? Ganyan ako ng simbahan? Hindi pwede. Hindi naman simbahan ang pinaglilingkuran ko dito. Alam po natin kung kanino dapat tayo maglingkod. O sa ating lumikha lamang. Pero hindi natin pwede paglingkuran ng simbahan. Bakit? Mga tao, mga human, ang mga nagpapalakad niyan. Tao rin yan. Nagkakamali, nagkakasala, nakokorap ang utak, hindi natin alam kung ano mga tumatakbo sa mga utak nila. So, kailangan very observant tayo dahil maraming bulaang propeta. Gaya nga na sinasabi sa Bible. Nagagamit ka na pala, nami-misleading ka na pala, misinformation, di ba? Kaya kailangan maingat po tayo. Lalo na kung alam natin hindi tayo nabe-bless at nagagamit tayo. Stop it. Ang daming mga pastor na nagbibigay ng tamang direction, ng tamang balit at tamang salita ng Panginoon. Na hindi po kayo aagrabeduhin, hindi kayo lolokohin, hindi kayo gagamitin. Yun. So, ayan po ang update natin ngayon. Ang latest update natin kay Marco Beta na dumami po bigla ang kanyang sakit.